Mukhang maingat na tinitimbang ng Beijing ang mga plano na hatakin ang isang barkong Pilipino na sinasabi nitong illegal na nakatalaga sa isang pinag-aagawang atol na naging bagong punto ng alitan sa South China Sea. Gayunpaman, nag-warning ang mga taga-Masid na ang anumang maling kalkulasyon maaaring mag-udyok ng armadong labanan na magpapasimula sa isang mutual treaty na pwedeng tumulong ang US. Dalawang Chinese Navy speedboat ang nantuo, 175 at 185, ang kabilang sa mga barkong Chino na nakapalibot sa BRP Teresa Magbanua. Isang 2,600 na raang toneladang barko ng Philippine Coast Guard na sangkot sa mga banggaan sa mga barkong Chino noong nakaraang Sabado. Ayon sa isang larawan na naipost ng tagapagsalita ng Philippine Coast Guard na si Jay Tariela sa social media platform na X, dating Twitter. Habang pinaniniwala ang kinunan ang larawan bago ang banggaan, ang presensya ng mga Chinese tugboat ay nagdulot ng haka-haka kung susubukan bang paalisin ng Beijing ang BRP Sierra Madre mula sa Sabina Shoal, isang pinag-aagawang reef na kilala bilang Xianbinjiao sa China at Escoda Shoal sa Pilipinas. Paulit-ulit na hinimok ng China ang Pilipinas na tanggalin ang Teresa Magbanua. Nababahala ang Beijing na maaaring magtatag ang Maynila ng isang permanenteng presensya sa Sabina Shoal, tulad ng ginawa nito sa Second Thomas Shoal, isa pang pinag-aagawang lugar na kilala bilang Renaijiao sa China at Ayungin Shoal sa Pilipinas. Noong 1999, idinaong ng Maynila ang BRP Sierra Madre, isang barkong pandigma noong World War II sa Second Thomas Shoal na ginagawa itong isang outpost ng militar. Sinabi ni Hubo, Direktor ng South China Sea Strategic Situation Probing Initiative, SCSPI, na ang paghila sa Teresa Magbanua ay isa sa mga opsyon. Ang barko sa Sabina Shoal ay maaari siyempre mahila, ngunit kung dapat ba itong hilahin o hindi ay nakasalalay sa kung paano umuunlad ang sitwasyon, sabi ni Hu. Ang pinakamagandang paraan ay ang kusang pag-alis ng barko. Pero kung magmamatigas ang Pilipinas, sa palagay ko, hindi natin maitatanggi ang karagdagang mga aksyon ng China, dagdag niya. Sinabi ni Ray Powell, isang dating opisyal ng US Air Force, na ang presensya ng dalawang Chinese boat ay maaaring magpahiwatig ng isang pagnanais ang Beijing na subukang itulak o hilahin ang Teresa Magbanua mula sa Sabina Shoal. Ngunit sinabi niya na ang anumang karagdagang aksyon ng Beijing ay dapat na maingat na isaalang-alang upang maiwasan ang panganib na umaksyon ng US na obligado sa ilalim ng isang Mutual Defense Treaty na tulungan ng Pilipinas. Breaking news! Amerika, papalibutan ng mga missiles ang China. Amerika, maglalagay ng karagdagang missile system sa Japan. Imbis na mabawasan o mawala, ay dinagdagan pa ng Amerika ang sakit ng ulo ng China. China, sinalanta ng napakalakas na bagyo. Walang malakas na puwersa kapag kalikasan na ang humagupit sa inyo. Sa loob ng isang araw, 600,000 mga katao ang inilikas ng puwersahan sa Guangdong Province. Nasa 85,000 ang mga barkong pangingisda ng China naman ang sumilong upang maiwasan ang pagkasira. Ito na ba ang simula ng parusa ng kalikasan sa kasakiman ng China? Amerika, maglalagay na rin ng mid-range missile system sa Japan. Ayon sa Amerika, sinabi nito sa Japan na gusto nitong maglagay din ng mid-range missile bilang bahagi ng militar na pagsasanay at pagpapapalakas sa pagsupil laban sa China ayon sa isang mataas na opisyal ng Estados Unidos. Para lang sa kaalaman ng lahat, ang MRC o mid-range capability na tinutukoy dito ay kaparehas ng sistema na kasalukuyang inilagay din ng Amerika sa hilagang bahagi ng Pilipinas. Ito ang missile system na kasalukuyang ikinababahala at ipinapakiusap ng China na alisin ng Pilipinas sa lalong madaling panahon. Pero imbis na mawala, dadagdagan pa ng Amerika ang sakit ng ulo ng China. Sinabi ni US Army Secretary Christine Wormuth na ito ay kanila nang napag-usapan ng Japan Defense Minister noong August this year. Ayon kay US Army Secretary Christine Wormuth, kanilang nilinaw sa Japan Self-Defense Force na handa ang Amerika na mag-deploy ng mga sundalo
at mga kagamitan sa depensa sa Timog Kanlurang Japan, kung saan ang mga ito ay malapit sa Taiwan. Isa sa mga inaasahan at pinaghahandaan ng magkaalyado ang posibleng gagawin ng China na paglunsad ng pag-atake kapag tumulong ang Japan at Amerika kung sakaling sasakupin ng China ng puwersahan ang Taiwan. Dagdag pa ni Wormuth, ito pala ang unang beses na nag-deploy ang Amerika ng MRC o kilala din sa tawag na Typhoon Missile System sa Japan. Kung inyong matatandaan, inilagay ng US Army 1st Multi-Domain Task Force noong Abril ng taon na ito ang Typhoon Missile Launcher sa Pilipinas bilang bahagi ng pagsasanay militar na tinatawag na Salaknib 24. Alam nyo ba na ito ang kauna-unahang beses na ang US Ground-Based Missile System ay inilagay sa ibang bansa simula noong umalis ang Amerika sa kasunduang Intermediate Range Nuclear Forces sa pagitan nila ng Russia noong unang araw ng Pebrero ng taon ng 2019. Ano ba ang Intermediate Range Nuclear Forces Treaty at bakit kumalas ang Amerika? Ang kasunduang ito ay naglalayong tutulan ng Amerika simula pa noong 1987 sa pagkakaroon o pagsubok sa pagpapalipad ng ground-launched ballistic and cruise missile na may kakayahang tamaan ang target sa layo na 500 kilometro hanggang 5,500 kilometro. Tumigil man ang Amerika at Russia, meron namang isang bansa ang patuloy na bumubuo nito. At ito nga ay ang China. Hindi man siya partido ng nasabing kasunduan, ngunit ito ang nag-udyok kay dating Pangulong Trump na umalis sa kasunduan at simulan ang muling pagtatayo ng arsenal ng Amerika. 10 years ago, si Vladimir Putin, President ng Russia, at si Xi Jinping, President ng China, ay pumirma ng isang Deal of the Decade, isang 30-year, $400 billion deal kung saan magde-deliver ang Russia ng bilyon-bilyong cubic meters ng gas sa China. Ang Gazprom, isang Russian state-owned company, ang magpo-provide ng 38 billion cubic meters ng gas sa China National Petroleum Corporation. Natapos ang deal noong May 21, 2014. Matapos ang halos isang dekada ng negosasyon, natapos din ni Vladimir Putin at Xi Jinping ang kasunduan. Win-win situation ito para sa parehong bansa. Kailangan ng Russia ng pera para sa ekonomiya at kailangan ng China ang gas. Kaya nang matapos ang 2 araw na pagbisita ni Putin sa Beijing, tinawag niya itong pinakamalaking gas deal mula pa noong USSR. Naiintindihan ang saya ni Putin dahil sa $400 billion na halaga ng deal. Ang kontratang ito sa gas na tumagal ng 30 taon ay ang pinakamalaki sa kasaysayan ng industriya ng gas sa Russia. Nagbigay ito ng malaking kapital para sa Gazprom at iba pang proyekto sa enerhiya ng Russia. Nagbigay rin ito ng opportunity para sa Russia na mag-diversify ng kanilang gas export markets bukod sa Europe. Ngunit, hindi lahat ng aspeto ng deal na ito ay naging pabor sa Russia at mabilis na lumabas ang mga kakulangan nito. Sa kabila nito, lumabas ang China bilang malinaw na panalo sa mga negosasyon sa gas. Sa loob ng isang dekada, lalo pang lumakas ang posisyon ng China sa mga gas deals. Para sa Russia, nagbigay ito ng potensyal na kumita ng bilyong-bilyong dolyar sa bawat taon sa pamamagitan ng pagbebenta ng 38 billion cubic meters ng gas. Sa kabilang banda, para sa China, mukhang magandang deal ito dahil mas mababa ang presyo na $350 kada 1,000 cubic meters kumpara sa $400 na hinihingi ng Gazprom. Bago ang deal, kontrolado ng Russia ang gas supply sa Europe. Tinatayang isa sa 3 miyembro ng EU ang nag-i-import ng higit sa kalahati ng kanilang natural gas mula sa Russia. Nagbibigay ang Russia ng humigit kumulang 30% ng continental gas. Malaking bahagi nito ay dinadala sa UK. Bago ang deal sa China, monopolyo ng Russia ang gas supply sa Europe. Habang pinapanatili ng Russia ang posisyon nito sa loob ng maraming taon, nag-supply ng gas sa Europe, nagbigay ito ng source ng foreign currency at revenue. Ang pag-diversify sa isang deal sa China ay nagbigay sa bansa ng pagkakataong mabawasan ang pag-asa sa Europe. After all, ang goal ng anumang merkado ay mag-diversify ng customer base para sa maximum returns. Gayunpaman,
Para sa Russia, hindi lang ito ang tanging goal. Bakit nga ba sinara ng Russia ang gas deal? Grabe ang urgency ng Russia na makahanap ng bagong energy allies pagkatapos ng krisis sa Ukraine. Sobrang laki ng role ng China sa gas deal na ito. Isang taon bago mag-finalize ang Russia sa gas deal with China, kasagsagan ng labanan sa Ukraine noong 2013 to 2014 crisis. Panahon ito ng intense political turmoil at conflict na nagresulta sa Revolution of Dignity. Nagsimula ang krisis nang mag-decide si President Viktor Yanukovych, ang presidente ng Ukraine noon, na itigil ang negotiations para sa isang association agreement sa European Union. Ang association agreement sa EU ay isang legally binding agreement sa pagitan ng EU at iba pang bansa para palakasin ang relasyon nila sa iba't ibang aspeto. Isa ito sa 3 unique types ng international agreements. Sakop nito ang maraming policy areas kasama na ang economic cooperation. Karaniwang pumapasok ang EU sa ganitong kasunduan sa mga bansang may special historical connection sa mga EU member states, mga miyembro ng European Free Trade Area o EFTA at mga potential future members ng EU. Ang pagpirma sa kasunduan ay magbubukas ng maraming opportunities para sa Ukraine. Nagbibigay ito ng economic reorientation, trade opportunities, sectoral ties, integration, at higit sa lahat, cultural at educational links. Excited na ang Ukraine na samantalahin ang pagkakataon na ito. Pero may catch. Ang kasunduan ay nagbabanta sa relasyon ng Ukraine sa Russia, lalo na kay Putin. Bagamat beneficial sa Ukraine ang kasunduan, threatened naman ang Russia sa pag-align ng Ukraine sa EU dahil may potential economic at geopolitical implications ito. Problema ito para sa Russia dahil gustong maging top dog ni Putin sa region. Para sa Russia, ang pag-align ng Ukraine sa EU ay nagbabanta sa regional power dynamics nito. Kaya naman, hiningi ng Russia sa Ukraine na i-delay ang pagpirma sa EU Association Agreement at nag-present ng alternative association sa existing customs union ng Russia, Belarus at Kazakhstan. This move ay para pigilan ang Ukraine na pirmahan ang kontrata sa EU. Dahil sa strong ties between Russia and Ukraine, nirespeto ni Viktor Yanukovych ang request ng Russia at hindi niya pinirmahan ang kasunduan sa EU. Dahil sa concerns tungkol sa short-term economic dislocation costs para sa Ukrainian industry at ang potential na economic sanctions mula sa Russia. Pinrioritize ni Yanukovych ang short-term considerations tulad ng financial impact sa mga industriya ng Ukraine at ang posibleng violent repercussions mula sa Russia. Resulta nito, sinuspend niya ang EU agreement. Ang pagtanggi ni Yanukovych na pirmahan ang kasunduan ay nag-trigger ng mass protests noong late November 2013. Grabe ang kaguluhan, karahasan at political upheaval sa Ukraine. Libu-libong Ukrainians ang nagprotesta sa mga kalsada ng Kiev at iba pang cities ng Ukraine araw-araw. Ito na yata ang pinakamalaking anti-government protests na nakita ng bansa. Siyempre, sinuportahan ng US at Europe ang mga nagpoprotesta. Noong February 2014, umabot sa boiling point ang protest at napilitan si Yanukovych na tumakas sa bansa. Para subukang isalba ang sitwasyon, sinakop at inanex ng Russia ang Crimea noong sumunod na buwan. Pero hindi naging maganda ang resulta. Maraming bansa ang nag-condemn sa aksyon bilang deplorable. Lalong lumala ang krisis at mas humirap ang relasyon ng Russia sa Ukraine at Europe. Dahil dito, napilitan ng Russia na maghanap ng bagong merkado para sa gas exports nito. Nang dumating ang pagkakataon na magbenta ng gas sa China, agad na sinunggaban ng Russia ang opportunity na ito. Bakit ba mahalaga ang gas deal na ito sa bawat partido? Simple lang, walang kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa ang nangyayari nang walang dahilan. Ang gas deal sa pagitan ng Russia at China ay napag-uusapan na since 2004 pa. Kaya nang finally pirmahan ni Putin at Jinping ang kasunduan noong kasagsagan ng Ukraine crisis sa Europe, natapos ang isang dekada ng mahaba habang negosasyon. Ang China na hindi nakisawsaw sa conflict at mas independent mula sa US pressure compared sa ibang malalaking ekonomiya ay nagbigay ng kaakit-akit na alternatibo para sa Russia. Dahil nandyan na ang China, ang Russia
ang nagdusa sa diplomatic isolation mula sa West, lalo na sa Europe, ay may chance na magpatuloy kumita mula sa energy sector. Ang gas deal ay hindi lang nagbigay daan sa Russia na mabawasan ang pag-asa nito sa Europe na siyang pangunahing merkado para sa gas exports nito, kundi isa rin itong strategic move para masigurado ang posisyon nito sa Asian gas market na inaasahang lalaki ng malaki sa mga susunod na taon. Kung may gustong gawin ng Russia, ito ay ang mag-hold ng impluensya sa mga teritoryo na lampas pa sa sarili nito. Ang deal na to ay tanda ng pagpivot ng Russia papunta sa Asia habang sinusubukan nitong palawakin ang impluensya nito sa rehiyon. Ang gas deal ay nagpapakita ng lumalaking energy cooperation sa pagitan ng China at Russia. Pareho silang pinalakas ang kanilang relasyon sa nakaraang taon at ang deal na ito ay isang mahalagang milestone. Hindi lang Russia ang may makukuha sa alliance na ito. Interesado ang China na pataasin ang bahagi ng gas sa energy mix nito at pahusayin ang bargaining power nito sa global gas market, habang gusto naman ng Russia na mag-explore ng bagong gas reserves sa Far East at mabawasan ang pag-asa nito sa Europe. Ang kasunduan ay nagbigay ng mas magandang presyo para sa China, $350 per 1,000 cubic meters ng gas, kumpara sa $400 na gusto ng Russia. Noong 2013, ibinibenta ng Gazprom ang gas sa Western Europe sa average na $380.50 per 1,000 cubic meters. Nang pinirmahan ang deal noong 2014, nagmarka ito ng malaking pagbabago sa energy dynamics na may epekto sa global energy markets at geopolitical relationships. Dahil dito, napilitang maghanap ang Europe ng alternatibong gas supply. Pinakita rin ng deal ang lumalagong importansya ng Asia bilang critical market para sa Russian gas. Ang negosasyon bago ang deal ay komplikado at matagal na may mga issue sa presyo, ruta ng shipping, pagbabayad at investment conditions. Tumagal ng dekada ang pag-uusap at bumili sa huling 3 hanggang 4 na taon bago natapos sa isang Memorandum of Understanding o MOU. Marami sa negosasyon ang ginawa ng lihim, kaya hindi ibinunyag ng Gazprom ang aktual na trade parameters. Sa kabila ng mga benepisyo, may mga alalahanin na mas nakinabang ang China kaysa Russia sa deal. Ang unang pipeline, Power of Siberia 1, ay inilunsad noong Hunyo, isang buwan matapos pirmahan ang kasunduan. Magbebenta ang Russia ng 38 billion cubic meters ng gas taon-taon sa loob ng 30 taong kontrata. Pero hindi isinapubliko ang pricing formula. Ang Chinese Customs Authorities ay naging lihim din sa mga parameter ng kanilang pipeline gas imports at tumigil sa pag-publish ng import volume data noong simula ng 2022. Pala ay ang Tala. Ito ay ang one of the best din na loan application. As of now ay nakakapag-load na ako dito ng 25,000 pesos at napakaliit lang din ng interest. Pero dito, pag na-late ka na pagbabayad, is meron din sa'yo mag-i-email at tatawag at magte-text na magpapaalala na malapit na yung due date mo. Pero kung nakalagpas ka nga sa due date mo, ay napaka-professional naman kausap na mga customer service ng Tala. Dito, pwede mo silang kausapin. Or pwede mo silang kausapin, sabihin mo yung talagang reason mo, bakit ka na-late ng pagbabayad. At mababait naman sila. So ayun, dito meron din matatanggap na rewards. Ang laki ng rewards dito, 200 pesos.